Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, new defense strategy ng bansa binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. GDP target noong 2024 bigong makamit ng Pilipinas. 13 magsasaka na sakay ng kuliglig, sugatan matapos mabunggo ng bus sa Isabela. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binigyang diin ni General Romeo Bronner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang mahalagang papel ng mga sundalo sa pagpapaigting ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC, ang bagong estratehiya sa depensa ng bansa. Sa kanyang pagbisita sa 9th Infantry Division o 9ID sa Camarines Sur, pati na rin sa 2nd at 96th Infantry Battalion na nasa ilalim ng 9ID sa Uson, Masbate, sinabi ng Chief of Staff na mahalaga na suriin ang sitwasyon ng seguridad bago ang darating na halalan at repasuhin ang mga operasyon kontra insurensiya. Ipinagmalaki naman ni Bronner ang tagumpay ng mga batalyon sa pagpapababa ng puwersa ng kalaban noong nakaraang tao. Ipinagkaloob ang Gold Cross Medal sa isang female officer mula sa 2IB at Silver Cross Medal sa isang opisyal at enlisted personnel mula sa 96IB para sa neutralisasyon ng isang rebelde at pagkakarecover ng mga armas. Tiniyak ni Bronner ang commitment ng AFP sa CADC at ang pagpapalakas ng seguridad sa teritoryo ng bansa, partikular sa 2025 elections. Binanggit din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kahandaan ng mga sundalo upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa darating na halalan. Patuloy ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa noong taong 2024. Base sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ang Pilipinas ng 5.2% Gross Domestic Product o GDP noong 4th quarter ng nakaraang taon na bahagyang mas mababa sa 5.5% noong parehong quarter ng 2023. Ngunit naitaas naman sa 5.6% ang kabuuang GDP ng bansa noong 2024 na mas mataas kumpara sa 5.5% full-year GDP growth noong 2023. Bigo namang maabot ang pamahalaan ng 2024 GDP target range na inaasahang maglalaro sana sa 6.0% hanggang 6.5%. Ito na rin ang pangalawang sunod na taon na hindi nakamit ng bansa ang economic target nito. 13 magsasaka ang sugatan matapos mabangga ng pampasaherong bus ang sinasakyan nilang kuliglig sa kahabaan ng highway sa Roxas Isabela, kamakailan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, parehong binabagtas ng dalawang sasakyan ang direksyong patungo ng lalawigan ng Kalinga nang mangyari ang aksidente. Mabilis umano ang pagpapatakbo ng driver ng bus at hindi niya nakita ang kasabayang hand tractor dahil wala itong ilaw at reflectorizer. Agad namang itinakbo ang mga sugatang magsasaka sa pinakamalapit na ospital para sa agarang lunas. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng bus habang patuloy ang ginagawang investigasyon sa aksidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.